tama, naging mali na! Mali na pinikit ko yung mata ko at binuksan ko yung puso ko! Sa pag-aasang totoo man o hindi, niloloko mo ako! So sa akin pa rin! Ako pa rin ang nasa puso mo! Alam mo, ang mabuti pa, umalis na ako para may masmasan ka. Puro ka na lang tamang hinala eh. Ayoko muna umuwi dito. Bahala ka na. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. O Ate Dayan, tuloy ka. Di na. Hindi rin ako magtatagal. Napadaan lang ako para iabot itong brownies na gawa namin ni Nanay. Mukhang karir na kayo ni Nanay dyan sa pagtitinda, ah. Oo naman, kailangan eh. Alam mo naman, napakamahal ng pang-maintenance ni Nanay. Kulang rin ay pinapadala ng iba pa nating kapatid eh. Ate Dayan, sensya ka na ha. Hindi pa kita matutulungan sa mga gastusin para kay Nanay. Ano ka ba? Okay lang. Alam ko naman na sapat lang rin ang budget ninyo. Teka, kaya nga rin ako dumaan para i-congrats ka. Congrats. Saan naman ate? Congrats kasi sa wakas, may stable job na yung asawa mong si Brian. Ka-live-in lang pala. Ikaw talaga, te? Ay ano ka ba? Ilang taon na yung pamangkin ko oh. 6 na yun sa susunod na buwan, kaya tamang-tama at sa wakas, nakapasok na si Brian sa magandang-gandang trabaho. Ako nga rin ate. Namimiss ko na rin magtrabaho. Kasi simula nung pinanganak ko si Julius, hindi na ako nakabalik kasi wala nang magbabantay. Ay, marami namang ibang paraan. Itong brownies namin, pag na-master namin, mag-reseller ka na ha. Basta, thankful ako na hindi na pa sideline yung asawa mo. At least, makakaluwag-luwag na kayo. Brian, nandyan ka na pala. Oh, bakit may pansit? Di ba kasi na-regular ka na ngayong araw na to? At saka... Ganun ba? Sige, hakit na ako. Pagod ako eh. Pero Brian, hindi niya man lang naalala na anniversary namin ngayon. Hello, Ate Dayan. Hello, Carol. Happy anniversary sa inyo. Salamat, te. Oh, bakit malungkot ka? Hulaan ko. Hindi ka binati ano? Hindi ate, mukhang nalimutan eh. Kada anniversary niyo naman noon, nag-e-effort yan ah. Bakit? Dahil ba hindi naman wedding anniversary? Kundi anniversary niyo lang bilang mag-uon, kaya ka ginaganyan ha? Ewan ko ba, te? Sa 6 na taon ng pagsasama namin, ngayon lang talaga niya nakalimutan. Mukhang busy talaga siya sa work niya, te. Alam mo, kahit nagaano ka ka-busy, imposible makalimutan yung mga ganyang klaseng okasyon. Dadalhan pa naman sana kita ng cake bukas, pero di bali. Para sa iyo at kay Julius na lang yon. Cake? Level up ka na sa pagbe-bake mo, te, ha? Pwede ka nang mag-asawa. Ay naku, wala akong kabalak-balak mag-asawa, no? Ate Dayan, yung totoo, tomboy ka ba? Hindi ah. Ayaw lang mag-boyfriend, tomboy agad. Ayoko lang pasakitin ang ulo ko. Alam mo naman yung huling boyfriend ko, di ba? Yung singkit na yun na pinaniwala akong single siya. Ayun, kasal pala ang mokong. Pero kung hindi ka niya niloko, siguro by now, kasal na kayo dapat, no? Paano nga kami ikakasal? Kasal na pala yung chinito na yun. Aba, biruin mo. Nung mabuko ko siya,
Kesyo arranged marriage lang daw. At ako ang mahal niya. So paano? Papayag ako maging kabit? No way! Grabe ka talaga, te. Nasaan na kaya yun ngayon, no? Paano pag binalikan ka? Nako, itaga mo sa bato. Hindi ko na yun babalikan. I never! Babe, sige na. Kailangan ko na ibaba. Bye. Brian, sinong kausap mo? Wala. Office mate ko lang. Bakit babe yung dinig ko? Babe? Baka Dave yung dinig mo. Si Dave nga yun. Office mate ko. Ganun ba? Halika na, kumain na tayo. Sipag talaga ng asawa ko. Yan ang gusto ko sa'yo eh. So, sip-sip ka no? Baka mamaya magpaalam ka na naman na magna-night out kasama yung mga kaopisina mo. Ibang level ka na, ha? Paano ibang level? Kasi dati parakit-rakit ka lang. Tapos ngayon, totoong office boy ka na. Baka naman sexy yung boss mo, tapos ipagpapalit mo ko. Ano ka ba? Lalaki yung boss ko. Saka, bakit kita ipagpapalit? Di ba uso sa inyong mga lalaki yung ganun? Huwag na nating lahatin, ha? Hindi ka naman ipagpapalit ng walang dahilan. At di ba ang promise ko, hindi ako titingin sa iba. Kaya huwag ka na magamba. Ang papangit kaya ng mga kaopisina ko. Talaga lang, ha? Kaya pala todo ayos at todo pabango ka lagi. Brian, sigurado ka bang okay lang tong paglabas-labas natin? Oo naman. Malayo naman to sa amin eh. Huwag ka mag-alala. Walang makakita sa atin dito. Pero Brian, hanggang kailan ba tayo ganito? Patago-tago na lang? Maghintay ka lang. Mahanap lang ako ng tiyempo, Emily. Saka, baka kasi, ilayo sa akin si Julius eh. Kaya, dinadahan-dahan ko muna. Pero Brian, 3 buwan na tayong ganito. Kahit sa trabaho, kailangan nating itago dahil alam ng lahat na may ka-live-in ka. At hindi ako yun. Emily naman, antay-antay lang. Ganito, hayaan mo. Pag nakahanap ako ng timing, makikipaghiwalay na ako kay Carol, ha? Aba dapat lang, no? Ayoko maging kabit forever, no? Teka, parang nagre-ring yung cellphone ko. Hello? Carol? Oh, napatawag ka. Brian, si Julius kasi inaapoy ng lagnat eh. Dinala ko kanina sa center at nabigyan naman siya ng gamot pero wala pa, hindi pa rin siya nagaling. Painumin mo lang ng gamot na nireseta ng doktor. Hayaan mo, bababa rin yung lagnat niyan. Sige, basta umuwi ka na agad ha. At baka si linggo-linggo pinapapasok kanyang boss nyo. May mga kailangan kasing ihatid na dokumento dito sa kliyente namin kaya kailangan kong pumasok. Di ba office clerk ka dyan at di naman mensahero? Ano ka ba? Kailangan kong pagbutihin para tuloy-tuloy na ako sa kumpanyang ito. Sige na, antayin mo na lang ako. Bye. Bakit ba sinagot mo pa yung call, ha? Parang di mo ako kasama, ha? Sorry babe, kailangan eh. Hindi pwedeng magduda si Carol sa akin. So paano? Ako na lang ang lagi mag-a-adjust, ganon. Pwede mo namang i-text na lang na nasa work ka pa. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Sa oras na malaman ni Carol na niloloko ko siya, ilalayo niya sa akin si Julius. Lalo na't yung ate at nanay niya. Na ayaw sa akin noon pa man. Malamang yun rin ang ipapayo sa kanya. Salamat sa pagdala sa amin dito sa mall, Han, ha? Tingnan mo yung anak mo, enjoy na enjoy sa palaruan. Oo nga eh. Tuwang-tuwa si Julius. Saan mo pala gusto kumain mamaya, honey? Honey, kahit saan, basta Oh, Brian, nandito ka pala. Emily. Carol, si Emily. Kaopisina ko. Emily, si Carol, asawa ko. Hi, Carol. Nice meeting you. Hi, Emily. Nice meeting you rin. Nasa palaruan rin yung anak mo? Mukha ba akong may anak na? Wala. Actually, nakita ko from afar si Brian, kaya pumasok ako dito para ma-meet na rin kita. Emily, doon na muna kami ni Carol, ha? Sige, ingat. Maganda siya. May asawa na ba yun? Ikaw talaga. Kanina may anak, ngayon may asawa. Malay ko, di naman kami close nun eh. Hindi close. Sobrang close lang. Ano?
Anong sabi mo? Hindi ka naman mabiro, Han. Kailan ka pa natuto magbiro ng ganyan? Yan na ba nakukuha mo sa kakanood ng teleserye sa TV, ha? Ito naman. O sige na nga, hindi na ako magjo-joke ng ganon. Kainis eh. Han, thanks ha. Kahit busy ka na sa work at hindi na tayo gaano nakakapag-usap, kahit miss na miss kita lagi, okay lang kasi alam ko naman para din naman to sa anak natin. Tama na nga yung drama na yan. Baka tapos ng oras ni Julius sa palaruan. Puntahan mo na. Ano? Naghihinala kang may babae siya pero pinalagpas mo lang? Nababaliw ka na ba? Ate, hinaan mo yung boses mo. Baka magising si Julius at si nanay. Sus Mariosep, Carol! Hindi applicable ang pagiging martir sa pag-ibig. Walang magpapatayo ng rebulto para sa'yo o kaya magsasabit ng medalya. Puro iyak at sakit lang aabutin mo. Pero ate, hindi ko pa naman sure. Nag-umpisa lang yung lahat nung makita ko na may katext siya sa cellphone. Oh. At babe pa yung tawagan nila. Minsan naaabutan ko din na may kausap siya sa phone. Sabi niya, Dave daw at hindi naman babe. Tsaka mula nung mag-work siya doon, nanlamig siya sa akin. Eh kasi nga may ibang kinakamot. Ano ba yung term mo, te? Alam mo, little sister, naranasan ko na kasing maloko. Abay, biruin mo yung walang hiyang lalaking yun. Yung chinito na yun. Pinaibig ako, sabay nalaman ko, kakakasal lang pala niya. Ate naman, ang bitter mo pa rin doon. Di ba kasalanan mo rin? Stalk rin kasi sa FB o kaya imbestiga rin. Sus! Nagsalita. Eh, ikaw nga eh. Ilang taon mo nang kasama, di ba? Ngayon mo lang nakita ang tunay na anyo. Sa bagay. Hindi kaya ito yung sinasabi nila na pagdating ng ika-6 na taon, minamalas na yung relasyon. Pagsubok kaya to, te? Alam mo sis, ang malas ay yung kabit. Ano bang buong pangalan niya at nang maipost yan sa Facebook? Ate, wag ganun. Totoo, maganda siya eh. Tsaka mukha namang mabait. Eh baka maganda lang sa picture. Te, nakita ko siya sa personal. Nasa mall kasi kami noon ni Brian at Julius. Nagkataon na nakita niya kami. Eh teka, ano? Nakita mo na in person at nagkataong nandun rin siya sa mall nun? Sigurado ka ba nagkataon lang o hinahamon ka talaga? Ay nako, nanggigigil ako sa'yo eh, no? Nagkataon lang yun. Mhm. Isa pa, wala akong solid evidence na siya nga yung babae ng asawa ko. O kung nambababae talaga si Brian. Ano pa bang ebidensya ang kailangan mo, ha? Eh gusto mo mahuli mo sila sa akto, ganon. Madali na lang ngayon yun. Kasi pag ako nainip, ako na mismo ang hahanap ng ebidensya at ipupukpok ko sa ulo mong ubod ng tigas. Ate Naku. Dayan, hindi mo kasi ako naiintindihan. Ikaw kasi niloko ka lang. Ako niloko ako o hindi. May anak kami na involved dito kaya hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Alam mo, kasi hodang may anak kayo, ang usapan dito, niloloko ka. Parehong-pareho tayo. Ginagago tayo ng mga taong pinili nating mahalin. Mga taong nangakong hindi sila titingin sa iba. Eh, wag mo sabihing hindi yun ang pinangako sa'yo ng Brian na yon. Yun nga yung promise niya. Pero te, sa dulo ng lahat ng to, mako-confirm ko naman. Patatawarin ko siya at sure naman na ako yung pipiliin niya kasi may anak kami. Nahihibang ka ba? Eh, may anak nga kayo't lahat pero nangangaliwa pa rin siya. Kung piliin ka man niya, yun siguro ay dahil takot siyang ilayo mo si Julius sa kanya. Huy, gising kapatid, gising! Bahala na te, wala pa naman akong kasiguruhan sa lahat ng to eh. Brian, pagkatapos ng maraming taon, ngayon lang ulit tayo lumabas ng tayong dalawa lang ah. Bumabawi lang ako. Nakalimutan ko kasi yung anniversary natin nung nakaraan eh. Thank you nga pala at dito mo ko nilibre ha. Dito sa fast food na to. Di ba dito kita sinagot dati? Naaalala mo pa pala. Oo naman, ganun talaga. Dahil hindi ko afford yung mamahaling restaurant, dito na lang, memorable pa. Ipaalala mo sa akin mamaya ha, na bilhan natin ng take-out si Julius at ang nanay mo ha. Oo ba? Si Ate Dayan, bilhin rin natin baka magtampo eh. Si Ate Dayan. Alam mo si Ate Dayan,
Ang init ng dugo sa akin, ano? Hayaan mo na yon. Wala kasing love life kaya bugnutin. Ano nga bang nangyari doon? Yung ex niyang Chinoy, nalaman niyang kasal na pala sa iba. Grabe depresyon ni Ate Dayan nun kasi mahal na mahal niya yun eh. Bakit kaya ganun no? Kadalasang nakakasira sa relasyon third party. Ewan ko. Impluensya lang yan ng mga napapanood sa TV kaya ay mag-react yung mga babae. Isa na ako doon, ganun ba? Ikaw naman, di ko naman pinapakailaman yung phone mo tsaka Facebook mo, di ba? Hindi ka naman ganun. Minsan lang. Pero wag na mag-alala. Naalala mo, di ba, nangako ako sa'yo na hindi ako titingin sa iba. Oo naman, Brian. Ikaw pa ba? Nga pala, Carol. Birthday ng supervisor namin kaya nag-iya mag-swimming. Pwede ba akong sumama? Kaya pala. Kaya pala mabait ka. May ipapaalam ka. Hindi naman sa ganun. Sige, sino-sino ba kasama mo? Kasama rin ba yung babaeng nakasalubong natin sa mall? Emily yung pangalan nun, di ba? Ewan ko kung kasama yun. Bakit ba parang may laman kapag tinatanong mo siya? Hindi naman. Bakit, guilty ka ba? Pwede ba, Carol, ha? Ang ganda-ganda ng date natin. Huwag mo naman sirain. Ate, hindi ba't mas obvious to? Bakit pa kasi sumama ka pa? Baka mamaya dyan, sabunutan mo si Emily. Pag ginawa ko, papatawag ka ba ng barangay? Of course not. Makikisabunot ako. Well, technically, naging kabit rin ako without my knowledge. Kasi di ba nga, married na pala yung ex ko. Pero itong Emily na ito, alam naman niya, pamilyado, pumatol pa. Kaya dapat, hindi lang si Emily sugurin mo, kundi yung Brian na yan. Wala akong planong sugurin sila. Gusto mo bang mag-trending tayo, ha? Mga tao pa naman ngayon, mahilig magpasikat, upload agad. Di maganda nang matrending yung kalandian ng Bruhilda na yan at ng makatimong asawa. Siguro sa susunod na lang. Ate, public pool to, nakakahiya. Ay, teka. Ayun na. Ayun na. Dali, magtago tayo ng konti. Baka makita tayo ni Brian. Ayun mo. Tingnan mo. Magkasama nga sila. Pero grupo naman, te. Bruha ka. Grupo nga, tingnan mo. Nagsusulyapan pa, ang sarap pag-untugin. Yan pala yung Emily, ha? In fairness. Maganda nga. Pero mas maganda ka, sister. Alam natin, kinakabahan ako baka makita tayo ni Brian. Sila ang dapat kabahan. Ayan o, tingnan mo. Sumisimple ng yapo sa likod ni Emily yung asawa mo. O ano, bilang ka, hanggang 3, susugod na tayo. Ate naman, para kang bata. Ako pa ang parang bata ngayon? Aba, hindi biro yung relasyon nila, ha? What if ilang beses na pala yung nagchuchuksyakan at mabuntis niya yung babaeng yon? What if iwan ka niya para kay Emily? Tara na, te. Ayoko munang isipin yun. Ay. Tara na. Basta ang alam ko, willing ako magpatawad. Basta lang hiwalay niya yung ahas na Emily na yan. Ay, naku, Carol. Hindi ko talaga inakala na ganyan kakalambot pagdating kay Brian. Ay, ewan. Sige, tara na nga. Tignan mo sila, sir, oh. Lasing na. Mabuti nga yan. Kaya di ako masyado umiinom para mamaya dyan sila lahat sa cottage matutulog. Tapos, doon tayo sa pinareserve kong room. Nagpa-reserve ka? Di ba mahal dito? Saka baka malaman nila, sir, at ng mga kaopisina natin. Ano ka ba? Ano ka ba? Tingnan mo kung gaano sila kalasing. Tingnan mo yung si Harvey. Sinuot na yung ex ng bathing suit na baon ni Claire. Parang tulig. Tingnan mo yung si Rona. At si Gilbert, todo-todo na rin yung yapusan. Si Sir naman, kanina pa katabi si Max. Akalain mo pala sa machong yan ni Sir eh. Macho rin ang hanap. Talagang binabantayan mo kung gaano sila kalasing, ha? Oo naman. Paano? Ngayon na lang tayo makakalabas ng ganito tapos di pa natin susulitin. Pinaghirapan ko kaya para mapapayag ko si Carol na sumama ako dito. Huwag mo nga banggitin yung babaeng yun. Alam mo, parang nakita ko pala siya kanina may kasamang babae. Ha? Saan? Naku, baka sumunod yun dito ha. Hindi ko naman nabanggit na dito tayo kasi hindi naman siya nagtanong. Ano ka ba?
Natural sa mga babae na mag-imbestiga. Baka naman kasi nagpapahalata ka na. Ikaw naman kasi. Madramang paraan pa ang gusto. Hiwalayan mo na kasi kaysa mahuli ka pa niya. Hindi pa ako makahanap ng tiyempo eh. Hayaan mo. Sa lalong madaling panahon. Carol, bakit naman ang palay ang ulam? Alam mo, hindi ako kumakain ito eh. Minsan kasi, ang niluluto ko naaayon sa nararamdaman ko. Ang pait-pait, di ba? Bakit ka ba ganyan? Pumayag-payag ka na pumunta ako sa swimming tapos magmamaktol ka. Makaalis na nga. Susunduin ko si Julius doon sa nanay mo. Sandali, bago ka umalis, sagutin mo yung tanong ko. May relasyon ba kayo ng Emily na yon? Ano? Ano ba yung pinagsasabi mo? Sabi ko, sagutin mo yung tanong ko. Brian, may relasyon ba kayo ng Emily na yon? Siya ba yung lagi mong kausap at ka-text, ha? Alam mo, ang labo mo. Siguro binibrainwash ka rin ng ate Diane mo, ano? Matanong nga kita. Kaya mo bang patunayan yung mga pagdududa mo? Lintik naman, Brian! Pwede bang wag mo akong iwasan? May kabit ka ba, ha? Niloloko mo ba ako? Brian, tama pala lahat ng hinala ko. Sa sobrang tama, naging mali na. Mali na pinikit ko yung mata ko at binuksan ko yung puso ko. Sa pag-asang totoo man o hindi, niloloko mo ako. So sa akin pa rin, ako pa rin ang nasa puso mo. Alam mo, ang mabuti pa, umalis na ako para may masmasan ka. Puro ka na lang tamang hinala eh. Ikaw na lang sumundo kay Julius. Ayoko muna umuwi dito. Bahala ka na. O ano? Iyak-iyak pa rin ang drama mo dyan. Aba sis, mga 2 weeks na ang lumipas, baka naman gusto mong umusad ng kaunti. Hindi naman nakakabusog yan luha eh. Ate Dayan, sorry ah. Pasensya ka na mula nung umalis si Brian dito sa bahay. Kinailangan ko humiram sa'yo. Panggastos lang kasi ni Julius ang pinapaabot niya dito sa kapatid niya. Hayaan mo, mukhang matatanggap na ako sa trabahong in-applyan ko. Ano ka ba? Para saan pa't naging magkapatid tayo? Isa pa, di ba malaking tulong ka rin dun sa pagbebenta ng bake products namin ni nanay? Kaya naman, wag mo na akong bayaran, Carol. Isa pa nga yun, Ate Dayan. Salamat kasi kahit medyo mahina na si nanay, pareho kayong nagbabantay kay Julius. Ano na lang kayang gagawin ko kung wala kayo, no? Sus, ang drama nito eh. Oh, ano nang balak mo dyan sa asawa mo? Di ko pa alam. Siguro, ay teka ate, may kumakatok. Brian, Carol, bakit ka pa kumakatok? Hindi naman nakalak. gusto ko lang siguraduhin kung papapasukin mo ba ako. Pero Brian... Pero Brian... Kung ayaw mo ako papasukin, may iintindihan ko. Oh, nandito na pala ang bayaw kong hilaw. Hoy Carol, hindi mo naman ako in-inform na mahilig pala sa animals itong asawa mo. Sa ahas especially. O paano, mauna na ako. Goodbye at good luck. Excuse me. Sige ate. Ay, sandali. Brian, ilan ito? Itong nasa kamay ko. 2, di ba? Nakinig ka naman dati nung math lesson ninyo, di ba? Alam mo ang 2 at alam mo ang 3. Kaya dapat sa relasyon, 2 lang kayo. Hindi +1, hindi 3, hindi 3. Kundi 2 lang. Sige na, bye. Pagpasensya mo na si ate ha. Sige, pasok ka. Sayang, tulog si Julius. Miss na miss ka na nun. Miss ko rin si Julius. Miss rin kita. Carol, gusto ko sanang... Mag-sorry.
mag-explain. Sa susunod na lang, ang importante umuwi ka na. Ano, kumain ka na ba? Saan ka nagtigil? May hinupahan akong bahay. Pero di ko matiis na hindi umuwi dito. Carol, sana sa kabila ng lahat, naisip mo pa rin ako ang ama ni Julius. Na may pamilya tayong binubuo. Alam ko naman yun eh. Kaya nga Brian, pakiusap lang. Kung alam mong masasaktan lang ako, huwag ka nang magsalita. Kasi ayoko rin pakinggan. Ang mahalaga andito ka. At sana huwag ka nang umalis pa ulit. Carol, huwag mo naman kasi sana akong pagbintangan. Alam mo namang nagtatrabaho ako na maayos para sa future ni Julius. Eh sana, huwag kang magpakain sa selos at duda. Subukan ko. Pero wag mo rin akong bigyan ng dahilan para magselos at magduda. Pakiusap lang rin, Brian. Ate Dayan, wag ka na kasing magalit. 1 linggo mo na akong di pinapansin eh. Pwede ba, Carol? Ate naman. Di ba sabi mo sasama ka sa akin sa pagpapa-enroll kay Julius sa foundation? Di ka, punta tayo dun. Iwan ko na lang siya kay nanay. Ayoko. Marami akong Ate gagawin. naman, huwag ka na magalit sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Carol, pwede ba? Ang tanga-tanga mong masyado eh. Bakit mo pa hinayaang bumalik yung si Brian sa buhay mo? Bakit ba ikaw rin mismo ang gumagawa na ikasasakit ang damdamin mo? Ate, kailangan mo maintindihan na may anak kami. So Kaya- ano? Okay lang na dalawa kayong babae sa buhay niya? At okay lang rin ba na balang araw mamulat si Julius sa katotohanang may kabit ang tatay niya? Ate, hindi pa naman talaga umaamin si Brian. At saka isa pa, Pwede ba, Carol? Nakita na nga natin mismo kung paano sila maghawakan at magtitigan. Habang dinidinay niya sa'yo, dinidinay mo naman sa sarili mo kung ano ang totoo. Bakit te? Matanong nga kita. Kung sakasakaling ikaw yung pinili ng Chinoy na yon, iwe-welcome mo ba siya ulit sa buhay mo? Alam mo, sa tingin ko, oo. Kasi alam mo sa sarili mo na yun yung magpapasaya sa'yo, di ba? So masaya ka ngayon na pinili mo makipagbalikan dyan sa Brian na yan? Carol, sa lahat ng klase ng party, third party ang hindi masaya. Lalo pat hindi naman invited si Emily sa relasyon yung dalawa ni Brian, di ba? Marunong kayo magbilang, di ba? Ang relasyon ay para sa dalawang tao lamang. Period. Tapos. Pero Ate Dayan, willing akong ipaglaban si Brian. Willing akong isave yung relasyon namin. Ready rin akong kalimutan yung kasalanan niya sa akin. Basta iwan niya lang yung Emily na yun. Ipaglaban? Sinasabi ko sa'yo, Carol, matatalo ka lang. Bakit? Kasi po, pinaglalaban mo siya pero yung babae naman na dinedepensahan niya. Wala rin kwenta, di ba? Basta ate, hayaan mo muna ako. Pakiusap lang, huwag ka na magalit sa akin, ate. Oh, buti naman at bumalik ka na. Tapos ka na ba magtampo? Emily, pwede ba? Ikaw naman kasi, masyado ka matampuhin. Eh di ba nung bago pa lang tayo, sinabi ko naman na sa'yo, di ako yung tipong maasikasuhin at pagsisilbihan ka gaya ng Carol na yan. Kaya please lang, huwag ka na magtampo ha. Hindi naman ako nagtatampo eh. Nanibago lang siguro ako. Alam mo Brian, pareho tayong pumasok sa opisina kaya parehas rin tayong busy. So ine-expect ko maintindihan mo. Kaya ka nga nagkagusto sa akin, di ba? Kasi sabi mo, ibang-iba ko sa ka-live-in mo. Oo na, Emily, pwede ba? Ayoko munang pagtalunan to. Oh, nasa na iba mo pang gamit? Sabi mo kukunin mo doon, di ba? Huwag mo sabihin i-alternate mo kami. Ang kapal mo naman masyado. Emily, pwede ba? Nandito na nga ako, di ba? Pwede ba manahimik ka na lang? Mas matindi ka pang nagger kaysa kay Carol. So kinukumpara mo kami, ganun ba yon? Hindi sa ganun. Pero please lang, intindihin mo yung sitwasyon ko. Bigyan mo ako ng panahon. Bakit? Tinakot ka ba niyang ilalayo niya yung anak niyo, ha? Hindi. Pero natatakot akong gawin niya yun. Mabait si Carol.
Kahit nakahalata na siya sa relasyon natin, isang beses nila akong kinumpronta. Ayoko sana umabot sa puntong pati ikaw puntahan pa niya. Bakit? Hindi niya ba alam na nagsasama na tayo, ha? Hindi ko pwedeng sabihin. Ayoko nga kasi na tuloy ang kanyang awayin. Mabait yun pero masamang magalit kaya sana maintindihan mo ako. Kunting panahon at pasensya pa. So ganon. Porket akong third party, ako palagi ang mag-give way. Hanggang kailan, ha? Tandaan mo, Brian, dalagang tao ako. Marami pa diyang iba na pwede kong maging boyfriend. Hindi ko nga alam kung bakit hibang na hibang ako sa'yo Emily naman, alam mong mahal na mahal na rin kita. Pangako, aayusin ko lang lahat pagkatapos tuluyan ko nang iiwan si Carol. Hindi kasi ako makakapayag na ilayo niya sa akin ang anak namin. Oh, ano nang balita sa walang hiya mong jowa? Ayun, di na naman sa amin umuwi. Ewan kung nasan. Alam mo, dapat nung in-interview ka sa trabaho, sinabi mo yung special skills mo Magtanga-tangahan kahit nasasaktan at magbulag-bulagan kahit nasa harap na ang katotohanan. Dapat ganun. Ate naman. Anong ate naman? Nakakapikon ka, no? Hindi ito high school na okay lang kahit maglandi ang asawa mo. Kung ayaw na sa'yo ni Brian, edi wag! Hindi yung parot parito pa siya. Siguro natatakot lang siya na ilayo ko yung bata. Yung bata nga ba ang dahilan? O talagang ini-enjoy niya lang yung katangahan mo? Siguro may mga bagay rin na wala sa kabit niya na nasa sa'yo pala, but still, hindi excuse yun para pumayag ka. Ang lagay, ikaw na ngayon ang kabit. Sis, biktima ka ng salitang forever. Abay, wag mo hayaang kainin ka ng katangahan. Oo nga ate, pero alam mo... Teka, ate si Brian yun kasama si Emily. Pag minamalas ka nga naman. Game! It's your time to shine. Sugod na! Ayoko ate. Diyos ko naman, hustisya para sa aming mga walang karapatang sumugod. Ikaw ang nauna kahit pag gusto kong iwan mo si Brian. For once, Carol, ilabas mo yung galit mo at bigyan mo ng karapatan ng sarili mo na ipamukha sa dalawang yan ang kababuya nila. Huwag na ate. Lika na, umuwi na lang tayo. Carol! What if kasama natin si Julius sa pagkakataong ito? Mag-iiba kaya yung reaksyon Ate, mo? tama na, ayoko. Hindi ako tutulad sa mga napapanood ko sa teleserye. Mga legal na girlfriend. Legal na asawa na war freak at basta na lang sumusugod sa kabit. Ay, naku, Carol! Alam mo, ang dami mong excuse Ang sabihin mo, ayaw mo na magalit sa'yo yung makati mong ka-live-in. Ay, kakaasar! Halika na nga, umuwi na nga tayo. Buti naman naisipan mong umuwi. Ang sungit mo naman. Hindi ba nung nag-less ako dito, nag-advance payment ako sa nirentahan kong inuupahan ko. Kaya sayang naman kung hindi ako magstay doon. Aba, ang dami mo naman palang pera kung ganon. Sana pala mas malaki pa yung inaabot mo para kay Julius. Ikaw, Carol. Nagkatrabaho ka lang, ang yabang mo na. May mga ganyan-ganyan ka pang salitang nalalaman ha. Ano bang gusto mo? Wag na lang ako umuwi dito? Brian, mula nang mag-away tayo at bumalik ka dito, hindi pa natin napag-uusapan ng maayos yung tungkol sa ating dalawa Hindi mo pa rin inaamin na karelasyon mo yung Emily na yon. Siguro nga kasama mo siya dun sa bahay na inuupahan mo no? Tama no? Carol, wag kang mag-umpisa ha. Talagang walang uumpisahan dahil kailangan na natin itong tapusin. Brian, pagod na ako. Ayoko na! So pag iniwan kita, hindi ka makikiusap? Brian, bigyan mo naman ako ng konting kahihiyan. Oo, tanga ako! Naniwala ako sa pangako mong ako lang! Walang iba! Kahit sinasampal na ng mundo sa akin yung katotohanan! Pero hindi naman ako sobrang estupida para habulin ka pa sa kabila ng lahat! Kung ganun, bakit kahit hindi ako laging dito umuwi, ay patuloy mo pa rin pinagbubuksan yung pintuan? Kasi ikaw yung tatay ng anak ko! Kasi mahal kita! Pero sa paulit-ulit na sakit na
dinudulot mo sa akin? Ha? Parang gusto ko nang ikandado habang buhay yung pintong yan. Brian, umasa pa ako na baka magbago ka pero hindi. Ginawa mo lang kaming salita ng kabit mo. Carol, etong pagkatatandaan mo. Sa oras na lumabas ako sa pintong yan, hinding-hindi na uli ako kakatok. Tinatakot mo ba ako, ha? Sabihin mo nga yung totoo. Nagli-live-in kayo, di ba? Tama, di ba? Pinili mo yan na magkaroon ng third party. Kaya siguro naman ako ang may karapatan na magpapili ngayon. Sabihin mo, Brian! Ako ba o si Emily? Carol, huwag mo akong papiliin ha. Dahil ako, pareho na akong binging-bingi sa talak ninyong dalawa. Ayan! So ano? Inamin mo na nga lahat! Lumabas na sa bibig mo! Uulitin ko. Ako o si Emily? Sige! Kung yan ang ipipilit mo, Carol, I'm sorry! Pero siya ang pipiliin ko! I'm sorry, ate. Ano ba, Carol? Nakakaumay kayo eh. Puro na lang ba sorry? Paulit-ulit ka na lang nagpapakatanga? Pero ate, masaya kasi ako kay Brian. Punyetang saya yan! Hindi lahat ng masaya ay tama, Carol naman! Ate! Huwag mo ko ipero-pero. Carol, akala ko ba tuluyan mo na siyang pinaalis sa bahay niyo? Akala ko okay ka na. Na kaya mo na maging single mom para kay Julius. Ano? Nautukan na naman ng Brian na yan? Ate, Ano? bumalik nga siya matapos niyang piliin yung babae. Ah, so feeling mo nagsisisi siya sa choice niya? Kaya ka binalikan? Matanong nga kita, nagsabi ba siya na sa'yo na siya uuwi forever, ha? Ano? Hindi. Ayan. Tapos, pag di ka inuwian, iiyak-iyak ka uli sa akin. Alam mo, Carol, magkapatid tayo. Yung pain mo, pain ko rin. Yung joy mo, joy ko rin. At lagi kong ipinagdarasal sa Diyos na sana mabago ka na at matauhan. Pero si Brian pa rin naman yung ama ni Julius, si ate. Oo, nandun na ako. May sinabi ba kung itago mo yung anak mo? Wag na wag mong gawing excuse yung bata kasi sis, kung willing ka palang masaktan sa katangahan mo, sige, go! Pero wag ka iiyak-iyak sa akin o kay nanay. Wag ka mandamay ng ibang tao. Pero ate Dayan, mas nagsusurvive yung relationships ng ganito, di ba? Ang alam ko, uso ang kabitan, pero it's either mag-stick yung tao sa kabit niya o sa legal na partner niya. Eh ikaw, ano? Willing ka na tatluhan kayo sa relasyon na yan? Sige, fine. But don't expect na susuportahan ka namin. No way. Ate naman, wag kang ganyan. Alam mo naman kayo na lang ni Nanay at Julius yung maaasahan ko eh. Little sis, maaasahan mo ko sa lahat. Sa financial, sa pag-aalaga kay Julius habang nasa trabaho ka, sa halos lahat. Except sa kagagahan mo, utang na loob. Iiyak-iyak ka kesyo nasaktan. Ayaw mo na, tapos kakatukin ka lang, okay ka na. Wow, sis naman. Ang hirap, Ate Dayan. Ito siguro yung kapalit ng pananahimik ko at pambabaliwala ako sa galit na naramdaman ko nang mahuli ko si Emily at Brian. Tuluyan na talaga akong namanhid sa realidad, ate. Ay, congrats! Ngayon mo lang napagtanto, sis. Pero ate, salamat ha. Kahit alam kong pikon na pikon ka na sa akin, love mo pa rin ako.
Emily, ano ba naman? Alam mo namang overtime na ako, di ba? At nauna ka namang umuwi. Sana man lang nagsaing ka at bumili ka ng ulam. Ako pa yung gagawa nun? Paano na lang pag may anak na tayo, ha? Di ba, Brian? Pagod din ako. Kung Sa sobrang tama, naging mali na! Mali na pinikit ko yung mata ko at binuksan ko yung puso ko! Sa pag-asang totoo man o hindi, niloloko mo ako! So sa akin pa rin! Ako pa rin ang nasa puso mo! Alam mo, ang mabuti pa, umalis na ako para may masmasan ka. Puro ka na lang tamang hinala eh. Ayoko muna umuwi dito. Bahala ka na. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. O Ate Dayan, tuloy ka. Di na. Hindi rin ako magtatagal. Napadaan lang ako para iabot itong brownies na gawa namin ni Nanay. Mukhang karir na kayo ni Nanay dyan sa pagtitinda, ah. Oo naman, kailangan eh. Alam mo naman, napakamahal ng pang-maintenance ni Nanay. Kulang rin ay pinapadala ng iba pa nating kapatid eh. Ate Dayan, sensya ka na ha. Hindi pa kita matutulungan sa mga gastusin para kay Nanay. Ano ka ba? Okay lang. Alam ko naman na sapat lang rin ang budget ninyo. Teka, kaya nga rin ako dumaan para i-congrats ka. Congrats. Saan naman ate? Congrats kasi sa wakas, may stable job na yung asawa mong si Brian. Ka-live-in lang Ikaw pala. talaga, te? Ano ka ba? Ilang taon na yung pamangkin ko, oh. 6 na yun sa susunod na buwan, kaya tamang-tama at sa wakas, nakapasok na si Brian sa magandang-gandang trabaho. Ako nga rin ate. Namimiss ko na rin magtrabaho. Kasi simula nung pinanganak ko si Julius, hindi na ako nakabalik kasi wala nang magbabantay. Ay, marami namang ibang paraan. O itong brownies namin, pag na-master namin, mag-reseller ka na ha. Basta, thankful ako na hindi na pa sideline yung asawa mo. At least, makakaluwag-luwag na kayo. Brian, nandyan ka na pala. Oh, bakit may pansit? Di ba kasi na-regular ka na ngayong araw na to? At saka... Ganun di ba? Sige, akyat na ako. Pagod ako eh. Pero Brian, hindi niya man lang naalala na anniversary namin ngayon. Hello, Ate Dayan. Hello, Carol. Happy anniversary sa inyo. Salamat, te. Oh, bakit malungkot ka? Hulaan ko. Hindi ka binati, ano? Hindi, ate. Mukhang nalimutan eh. Kada anniversary nyo naman noon, nag-e-effort yan ah. Bakit? Dahil ba hindi naman wedding anniversary? Kundi anniversary nyo lang bilang mag-on, kaya ka ginaganyan ha? Ewan ko ba, te? Sa 6 na taon ng pagsasama namin, ngayon lang talaga niya nakalimutan. Mukhang busy